report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak ni Digong. Totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? Matindi ho ang matutuklasan natin dito. Dahil ang gusto niya, yung lahat ng tao doon ay dapat patayin. Bakit lang daw iisa ang pinatay? Nagsalita ka pa dito, ang sabi mo. Bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? Oh, samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that? Mr. Matindi ho ito. Bakit iisa ang pinatay? Eh marami diyan dapat papatayin. Maraming tao diyan. Nagalit ho si ex-Colonel Garma. Pambihira ito. Ikaw, umiiyak ka dito nung kinontem ka namin kapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa. My goodness naman, I'm Colonel aware. Garma, you... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang matinding kalokohan ito. Walang konsensya, walang awa kung paano ho pinaslang nitong si ex-Colonel Garma ang kapwa natin tao na mga inosyente sa pamamagitan ho ng kanyang inabuso na kapangyarihan. Nako, mga kaibigan, ayon ho dito sa mainit na balita, ito ay syuta di umano ni Digong. Itong si ex-Colonel Garma, sabi nga diyan dito sa ibabagi ko po sa inyo, ay may anak sila. Ay matindi ho. Itong magsyuta na ito na si Digong at ex-Colonel Garma, ay ganito ho kung pumaslang. Malungkot ho sila kapag hindi kumikitil ng buhay. Masaya ho sila habang pumapaslang ng kapwa natin tao na inosyente. Mga kaibigan, dito ho sa ibabahagi ko sa inyo, naku po kahindik-hindik, alam kong magagalit kayo, na dapat dito ho, itong si ex-Colonel Garma ay mabulok sa kulungan dahil napakarami ho ang kanyang kinitil ang buhay. Kasangkot di umano dito ho si dating Presidente Digong. Mga kaibigan, ito ho, inanyayaan ko po kayo, pakinggan o nawain itong ibabahagi ko po sa inyo. Importanteng mahalaga ho na malaman natin ito. Heto. Opinion. Okay, Colonel Garma, nabanggit mo sa test question ni Congressman Flores na ngayon mo lang nalaman itong mga bagay na ito. Yes, Mr. Chair. Okay. Si Mr. Ramon Tulfo on September 17, ito ang sinabi niya. Pakinggan mabuti ha. Ang sabi ni Mon Tulfo, inuulit ko ang aking suggestion. Ibig sabihin, he suggested that before na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Parayugan. Nako, ayan, iyan na. Ito na ho ang simula. Buti lang at may Quadcom committee at nasa ganun tuluyan ho itong maghimas ng riyas na bakal upang magbayad sa kanyang mga kasalanan. Kami naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Parayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Si Parayugan kasi bilang board member ng PCSO ang umaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. You deny that, am I right? Yes, Mr. Chair. Okay. At ito pa, natutuloy ko ha, di pa nalulutas ang pagpatay kay Parayugan. That's why these people here came to testify. And I'm telling it to you right now, as I can notice the testimony of Colonel Mendoza here.
I have never seen any police officer weep. Panoorin po natin mga mahal kong taga-subaybay ito dahil mapakarami hong matutuklasan natin dito na kalukuhan nitong si ex Colonel Garma. For this committee or any committee for that matter. This man, I believe, is telling the truth. Colonel Garma. Mon Tulfo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko may news blackout doon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Mhm. Totoo hindi. Hindi po totoo, Mr. Chair. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak ni Digong. Ito totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? She has not... Hindi ba totoo yun, di ba? Yes, Oo. it's not true. Napilitang alisin ni Digong sa PCS o si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, hindi ba? Wala akong Hindi alam. rin, no? Therefore, Sige, lahat hindi totoo. Para kasi Alice Guy. Kahit matibay ang ebidensya di ba? Ganyan sila ayaw umamin naging sinungaling si Montulfo, naging sinungaling si Colonel Mendoza, naging sinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila yun, Mr. Chair. Hindi yun. Am I Para sa right? akin Yes po, or no? hindi. Para sa akin, hindi po totoo lang. Nagsisinungaling ba sila? I cannot... Yes, Mr. Chair. Okay, now, let me go back. Let me go back. When you were Sige, sige. the chief of police of Cebu City, nandito ang affidavit ni Baby Rosales na ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng Cebu City. Naalala? Nako ho, napakarami ho ang pinatay nito. At dito ho matutuklasan natin na kung paano siya kumitil ng buhay ng kawaawang mga inosenteng kapwa natin. Alam mo, Wala pa akong natatandaan po, Mr. Chair. October 4, 2018. Hindi ba ikaw at chief of police ng Yeah, I am Cebu the... City at that time? Yes, Mr. Chair. Okay, siya po ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. I'm the city director. There are station commanders. Ito ang affidavit ni Baby Rosales. Yes. Alright, now, merong case summary dito ng sworn statement ni Miss Raquel Lopez. Alam mo si Raquel Lopez? No, Mr. Chair. Hindi mo naalala. Ito ang sinabi niya para Wala siyang maalala Ganyan, dinay ka pa ng dinay. But, ang bagsak mo ay kulong na. Wala na labasan. malaman mo. Sa wikang Ingles na tinanscribe ni William Reyes, ang sabi niya, during the wake of my son, Garma and her police officers arrived in my place. Those who were attending the wake scampered away from seeing them. Garma was enraged as she hollered out and struck around. She was angry at us for holding a wake on the death of my son. She yelled out, "Why is there only one dead? There are many of them here." You are also denying that. Yes, Mr. Chair. You are. Yes. I am denying it. Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. You were the chief police at that time. Deny pa more. Naku ho, ito ho. Matindi ho ang matutuklasan natin dito. Dahil ang gusto niya, yung lahat ng tao doon ay dapat patayin. Bakit lang daw iisa ang pinatay? Naku ho, kalukuhan mo. Siraulo na to. City Director, Mr. Chair. You are the senior director at that time. Therefore, you know this incident. Hindi pwedeng ikaw, senior director, na hindi mo alam ang incidenting ito. Can I... My goodness naman, I'm Colonel aware. Garma, you are the director, the senior director. I cannot Hindi ka recall... pinapaniwala na hindi mo alam sa mga nangyaring ito. Ito na nagtetestimony, napatay ang kanyang anak. Ikaw, umiiyak ka dito nung kinomtempt ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito ha. Okay, hindi ako nagkagalit sa'yo. Dynamic lang ako. Naunawaan mo ako? Yes, Mr. To Chair. give emphasis, to
to say. Ito, nag-mention siya, during the wake of my son, Garma and her police officers arrived in my place. Ikaw pa nagsabi, nagalit ka pa at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Nako ho. Matindi ho ang sinabi niya doon. Ang sabi ni ex-Colonel Garma, bakit iisa ang pinatay? Ay na marami dito. Ibig sabihin, maraming tao doon. Maraming dapat patayin. Bakit iisa ang pinatay? Yan ang matinding kasagutan at tanong na galit nitong si ex-Colonel Garma. Naku po, ano ang nasa utak na ho nito? Hindi ho ito magagawa ng normal na tao. Nakalimutan mo ito? Hindi mo maalala? Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. Well, sworn statement ito Yes, ni Miss Your Honor. Raquel Lopez. Sworn statement. Gusto ko lang sabihin sa iyo, when we cited you in contempt, you are weeping before your lawyer because you remember your own child na maiiwan, a special child. Buhay siya eh. Buhay siya, Colonel Garma. Umiiyak ka na. Buhay siya. Ito patay. Ikaw ang city director. Ito patay. Nagsalita ka pa. Nagsalita ka pa dito. Ang sabi mo, bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? Samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that? Mr. Matindi ho ito. Bakit iisa ang pinatay? Ay marami diyan dapat papatayin. Maraming tao diyan. Nagalit ho si ex-Colonel Garma. Pambihira ito, mga kaibigan. Hindi na ho ito gawain ng isang matinong tao. Chair, di mo lang siguro maalala at baka nakalimutan mo sa matagal na ito 2018 pa ito Baka nakalimutan mo, ipinapaalala ko lamang sa iyo, you're under oath here, and we are trying to pass legislation so that this will not happen again. Mr. Chair, ano ang gusto mong sabihin? Tell it to us now. Lie under your teeth. Tell us. Tell us! Magsabi ka! Hindi ka makasagot, Garma! Anak ng katakot-takot ka! Colonel Garma, ako, hindi ko akalain bilang ikaw isang babae, no? Magagawa mo ito. You're denying it right now. You're denying everything right now. Ang dami mo nang dinanay, Colonel Garma. At nakikita po ng taong bayan dito, napakalaki ng problema ng ating kapulisan. Okay, alright mga kaibigan, mahaba po yan at bigyan po natin ng ibang pagkakataon para idiretso po nating matalakay. At yan po ang latest update dito kay ex-Colonel Garma. Maliwanag naman ho na siya ay nagagalit kapag hindi nasunod ang kanyang gusto. Napatayin, kung halimbawa nag-instruction siya na ganito karami ang dapat paslangin, dapat masunod ho. At kapag hindi ho nasunod, ay maliwanag naman ho. Diyan sa binahagi ko sa inyo na investigasyon na nagalit si ex-Colonel Garma. Bakit iisa lang ang pinatay na inosente samantalang madami tao diyan na dapat paslangin? Nako ho, matindi ho ito mga kaibigan. Any reaction, any comment dito kay ex-Colonel Garma? Bigyan po natin ng part 2. Pasensya na ho, alam kung kayo'y nabitin at nabitin din ako. Pinulang ho tayo ng oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like po sa video na ito. Huwag pong kalimutan. At pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating pumalakpak. Abangan po ang part 2 dito.